Jesus' name, Amen. Amen. Okay po, this morning po, punta po tayo sa chapter 9. This is our second to the last message po sa Ecclesiastes. Next Sunday po, yun yung last. And after that, we will go to sa ating Christmas messages. Okay? Ayan. Okay po. Pakibalik po. Ayan. Okay na. Okay. Yung title po natin ngayon is Fulfilled Life. No? Fulfilled Life. Buhay na ganap. No? Buhay na ganap. Or buhay na masaya. No? Sabi po na John chapter 10, verse 10, maybe we are familiar with this verse. No? Sabi dyan, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap, no? Fulfilled life. Now, sa Bible po, binanggit yung salitang life, no, or buhay. Pero merong tatlong, three types of life. Yung bio life, yung biology, di ba? Alam natin yung biology, which referring to the physical life, yung suke, yung psychological, yung soul, at saka yung Zoe life. Okay? Ang binanggit na word dito sa buhay ay Zoe. Yung ibig sabihin ng Zoe ay the quality of life. Yung spiritual life, eternal life. Kaya yung offer sa atin ng Diyos, binibigay sa atin ng Panginoon, is not just yung physical, is not just yung sociological, psychological, but yung Zoe life, the quality of life, yung spiritual life, eternal life. And then, ang ganda lang po ng verse na ito kasi para bang in-emphasize niya yung kagandahan at kasaganaan po ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Okay? Sa English po kasi, I come to give you life and to the fullest. Yung fullest is yung word na perison, abundant. Meron kang eternal life, and then meron ka ring abundant life. No? Yung overflowing life. Yun yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. In fact po, binigay sa atin ng Diyos yun. Nakakaranas noon is yung mga tao na merong Panginoong Kristo sa kanilang buhay. Masaya ba tayo na pinagkalooban tayo ng Diyos ng Zoe life? No? At hindi lang yan, kundi abundant life. Yun yung plano ng Panginoon. But let us be reminded that we have an enemy. No? Si Satan. Kukunin niya yung, sabi dyan, dumating ang magnanakaw para nakawin, patayin at magwasak. Yun yung gusto ni Satan. Pero salamat sa Panginoon kasi lahat tayo ay nasa Diyos at we are safe in the hands of the Lord. Now, to appreciate po yung buhay, bago natin pag-usapan yung buhay, no, na paano tayo mabubuhay dito at ano yung plano sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, habang inaaral ko to, sabi ni Solomon kasi, yung buhay doon niya, meaningless, wala daw pong halaga pag ang buhay niya ay wala sa Diyos. Kung wala ang Diyos sa buhay niya, meaningless. Diba? Kung walang Diyos sa buhay natin, meaningless po ang buhay po natin. Sabi niya sa verse 9, na to emphasize po yung importance ng life, let us discuss muna yung death, the opposite of life, ng death. Ang sabi diyan, daming sanabi, di ba? Ang sabi ng, hindi nyo alam. I-close nyo muna yan. Okay. Ang sabi ng mga chapter 9, verse 2 to 3, close mo na yung PowerPoint. Okay, dito na kayo tigil, okay? Sabi dyan, isa ang kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari din sa di matuwid. Ganon din naman sa mabuti at sa masama. Ang nangyayari sa mga mabuti ay siya rin nangyayari sa masama. Meron daw pong parehong destination, no? And ito ang isang masamang bagay na nangyari sa buong mundo, isa ang kasapitan ng lahat. Habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip at ang hahantungan ay kamatayan. Sinasabi ni Solomon po na kahit daw po'y matuwid, hindi matuwid, masama o mabuti, isa daw po ang patutunguhan. No? Anong patutunguhan nila? Is yung kamatayan. Lahat ng tao
ay hahantong po sa kamatayan. And yung kamatayan po kasi is, sabi nga nila, death has no respecter. Ibig sabihin, walang sinasanto ang kamatayan. No? Lahat ng tao ay mamamatay. Now, importante po, bakit natin pag-usapan yung kamatayan? Don't worry, kasi dito naman, bihira lang naman natin pag-usapan yung kamatayan. Pero alam niyo yung Bible, sabi ni Solomon, sabi niya sa 7 verse 2, mga alas 7 verse 2, sabi niya, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Kung kayo sa kayo pupunta, sa handaan o sa namatayan, sa damay. Sabi niya, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan. Bakit daw po? Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man, ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Sabi ng Bible sa atin, when we see a dead person daw, is doon tayo makapagtingin, di ba? Pagpunta tayo sa lamay, di ba? Punta tayo sa lamay, nakita natin, kaya sabi ng narinig natin, ay, ang buhay talaga ng tao, merong hangganan. Di ba? Pero pagpunta ka sa mga party-party, punta ka sa mga handaan, puro kasiyahan lang, di ba? And sometimes, we forget yung reality ng buhay. Kaya, ito po, mga kapatid, paano nyo tinitignan ng kamatayan? How you view death? I realize po, kung paano mo inuunawa yung kamatayan, malaking bagay ito kung paano mo sinasabuhay yung buhay mo ngayon. Ano ang pagtingin mo sa kamatayan? Anong pagkaunawa mo sa kamatayan? Napaka-importante kung paano mo, kung ano yung pagkaunawa mo sa kamatayan, importante siya kung paano mo sinasapamuhay yung buhay mo ngayon. Sabi dyan, sabi natin dyan, ang pagtingin sa kamatayan bilang katapusan ng lahat ay magtutulak sa isang tao na gumawa ng mga desisyon na gawin ang anumang nais nila at kailanman nila gusto. Kung ang pagtingin mo sa kamatayan ay katapusan, pag namatay ka, tapos na ang lahat, ito daw po nagtutulak sa tao na gawin ito, gawin yan, puntahan to, ganyan, para bang nagpapakasasa sa buhay. Kasi nga ang pagtingin niya sa kamatayan ay katapusan. Kaya nga merong tinatawag na YOLO. You only live once. Di ba? Kasi inisip mo, isang beses lang ako mabuhay. Kaya, you can do what you want. Sabi nga ng di ba? Sabi ni Jose, manalo. Sabi niya, this is a free country. You can do what you want. Di ba? Totoo po yun. You can do what you want. But, every man will face death anytime. Di ba? Ngayon, sabi dyan, ngunit ang pagtingin sa kamatayan, kanina, katapusan. Ang pagtingin sa, balikan ko lang ang pagtingin sa kamatayan bilang katapusan. May mga tao na tingin nila sa kamatayan ay katapusan. Pero, may mga tao din naman na ang pagtingin sa kamatayan bilang panimulang linya. Di ba? Di ba yung the first Sunday of our series, di ba? Tinignan natin yung kamatayan is starting line for eternal life. Di ba? Kaya sabi dyan, ngunit ang pagtingin sa kamatayan bilang paniwalang linya ng lahat ng inanda ng Diyos para sa mga naniwala sa Kanya ay magtutulak sa isang tao na mamuhay ng may langit sa isipan. Habang nananatili pa rin nakaugat sa realidad ng buhay dito sa mundo. Ang tao, pag ang tingin niya sa kamatayan ay panimula. No? That is not the end. Para sa kanya, ito daw po ay magtutulak sa kanya na mabuhay sa mundo na ito na meron kaisipan na makalangit. No? Meron kang makalangit that everything you do in this life will impact your eternal life, eternal destination. Okay? Kaya nga tayo, di ba? Tayo mga Kristiyano, nagsisikap tayo na maglingkod sa Diyos. Bakit po? Kasi meron tayong thinking na what we are doing in this planet ay merong nakahanda ang Diyos para sa mga bagay na yon. Amen ba? Naniwala ba kayo doon? Ano man po yung ginagawa nyo? Pagpapagal, pagsisikap. Sometimes, di ba? Marami po sa simbahan. Marami tayong ginagawa. Pero we do it voluntarily.
Pero, isip natin na ginagawa natin yon na merong kabuluhan kasi merong Diyos na mag-reward sa atin balang araw. And then, ito po yung balance. No, ito yung balance. Mamuhay ng may langit sa isipan habang mananatili pa rin nakaugat sa realidad ng buhay dito sa mundo. Meron pa rin buhay dito sa mundo. Pag Christian ka, meron kang iniisip na makalangit na buhay. Pero hindi mo kinakalimutan yung realidad ng buhay. Kailangan mo magtrabaho. Diba? Kailangan mo magsikap sa buhay. Kasi meron kang papaaralin. Meron kang bubuhayin ng mga pamilya. Balance po yun. No? Hindi lang yung eternity. Kasi meron iba, okay lang ako, sobrang maghirap dito sa mundo. Wala akong mga bagay na to. Kasi sa langit din man ako pupunta. Extreme po yun. No? Ang balance is yung nabubuhay ka para sa Diyos, iniisip mo na lahat ng ginagawa mo is nakikita ng Diyos at malang araw, i-reward ka ng Diyos. At the same time, nagsisikap ka rin dito sa mundo. At lahat ng, alam nyo ba, ang lahat ng ginagawa din dito sa mundo, nire-reward din ng Diyos. God will reward everything the works of our hands. Kasi yun naman yung pangako ng Panginoon in the book of Genesis, di ba? Sabi ni Lord, I will bless the works of your hands. Everything po, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Kaya importante po yung pagtingin natin sa realidad ng kamatayan. Sino dito naniniwala na merong naghihintay ng magandang bagay sa atin after this life? Amen. Ang sabi po ng 1 Corinthians 2:9, subalit ayon sa nasusulat, ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya ay hindi nakita ng mga mata, ni hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng mga tao. Wow! Grabe, no? Ang hinanda ng Diyos ay hindi pa daw nakikita ng mga mata, hindi pa daw naririnig ng mga tenga. No? Ibig sabihin, what awaits us sa langit po? Yung bang, pag napunta ka sa langit, no? Paganda ka sa langit, mapapawaw ka. Wow! Ito pala ang hinanda ng Diyos. Yung bang totoo masurpresa ka. Nakapunta na ba kayo sa isang lugar na nakita mo na sa picture, tapos nakita mo sa realidad, ang ganda pala. No? Pero, ito, hindi mo pa naiisip, hindi mo pa nakita. Doon mo pa lang makikita. Sobrang gandang naghihintay sa atin, sa mga nagmamahal sa Panginoon. That's why, we are not afraid of death. No? We are not afraid of death. Sabi Romans 8, verse 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Ano man yung paghihirap po ngayon, wala yan sa hinanda ng Diyos na napakagandang bagay. Kaya inisip mo, kaya ang taong merong eternal perspective, isip niya pag may mga problema siya, ang isip mo talaga is, Lord, pansamantala lang to, itong problema ko na ito. At Lord, habang may problema ako dito, wala itong, hindi ito may hambing sa magandang hinanda mo sa akin sa langit. Kaya, ang pinaka masayang tao dito sa mundo ay yung mga anak ng Panginoon. Amen? Di ba may YOLO? Di ba meron ding YODO? Yodo, alam niyo Yodo? You only die once. You only die once. Pag namatay ka, hindi ka na mabubuhay. Kaya, live your life in this planet as a fulfilled life. Meron ka isipan na nasa Diyos, at the same time, naranasan mo yung pagpapala ng Panginoon dito sa atin. Wow! No? And gusto ko pong basahin natin to, no? Importante ito. John 3:18. John 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi na hahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Mga kapatid, listen to this, no? Especially if you are not sigurado sa iyong eternal destination. Meron ng pangako ang Panginoon sa atin. Ang sino daw pong
sumasampalataya kay Jesus ay hindi na kailanman hahatulan. Pero ang hindi sumasampalataya kay Jesus ay nahatulan na. Kaya habang nandito ka sa mundo na ito, meron kang pagkakataon na ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong nag-iisang buhay. Yung eternal destination mo. Kaya, mga kapatid, sigurado ka na ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Nasa Jesus ba? Nasa puso mo? Nanampalataya ka ba sa Kanya? Kung sa Kanya ang dakilang ginawa sa cross. Sapagkat it will impact the way you live. Kung paano mo naiintindihan yung naghihintay sa iyo na kamatayan. Okay? Anong message natin this morning? Anong title? Fulfilled life. Okay. Fulfilled life. Buhay na ganap. Now, iyan lang po natin. Tingnan lang po natin yung pwede nating matutunan doon sa Ecclesiastes. Si Brother John, nahirapan niya. Ako nahirapan din ako dito sa sabi ko sa inyo, hindi lang mahirap intindi ito. Mahirap din ibigkas Diba? Mga chapter 9. Okay, ano po pwede rin makita dito sa magbigay sa atin ng encouragement po this morning. Una po is ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Habang nandito sa mundo na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi sa verse 1, ngunit, ang lahat ng ito'y inilaga ko sa aking puso na sinisiyasat ang lahat ng ito kung paano ang matuwid ang pantas at ang kanilang magawa ay nasa kamay ng Diyos. Kahit na po yung pinakamatatalino na iniisip nila na kaya nilang manipulate yung buhay. Sabi ni Solomon, kahit na po yung yung scientist, naisip nila na kaya nilang parang i-dictate yung buhay nila. Alam niyo po, ang katotohanan, kahit yung pinakamatalino at sino man sa mundo na ito, ang buhay po ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa kamay ng Panginoon. Sabi ng Awit 35 verse 15, sabi diyan, ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Ang iyong kinabukasan ay nasa kamay ng Panginoon. Naniniwala ka ba na ang iyong kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos? Amen. Ang kinabukasan ng iyong mga anak ay nasa kamay ng Diyos? Amen. Praise the Lord, no? Kaya anong gagawin natin? Kung ang ating kinabukasan, ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos, anong gagawin natin? Huwag kang matakot, mangamba, dahil ako ang Diyos mo. Dahil si Lord ang may hawak ng buhay mo, kinabukasan mo. Huwag kang matakot. Okay? Sabi mo nga sa tabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Anong pangako ng Panginoon? Palalakasin kita, tutulungan, iingatan kita sa magitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagligtas sa iyo. What a promise, no? Napakagandang promise po na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po is very comforting po sa buhay ng tao, sa akin po. Na every time po, kahit po nakakaranas tayo ng para bang mahirap na sitwasyon, huwag tayong mag-alala kasi nasa kamay tayo ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ito po ang pangako ng Diyos. Kanina binanggit natin yung John chapter 10 verse 8. Binigyan tayo ng buhay na ganap ng Diyos. At ito po ang assurance sa atin ng Panginoon. So verse 28, ito po ang assurance sa atin ng Panginoon. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mamamatay. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Wala daw po. Kung tayo daw po ay nasa kamay ng Diyos, wala daw po makakaagaw sa atin. We are in the safest hands, in the safest place. Diba? Kasi nasa kamay tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo kayang agawan ng kamatayan, ng problema, ng kahirapan, kasi nasa kamay tayo ng Panginoon. Ang aking Ama ay higit na dakila. Siya ang nagbigay sa akin ng lahat at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya ang tanong ko this morning, ang buhay mo ba ngayon ay pinagkatiwala mo sa Panginoon? Amen. Ang buhay mo ba ngayon ay pinagkatiwala mo sa Panginoon? You are in the safest hands. Because you are in the hands of the Lord. Amen? Amen. Number 2 po,
Ikagalak ang buhay na kasama ang iyong mahal sa buhay. Si Lord, ang Bible is in-encourage tayo na magsaya po sa ating buhay. Sabi diyan, sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom dahil iyan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Palagi ka sanang maging maligaya. Eto, magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa. Nisip ko lang, no? Bakit kaya hindi sinabi ni Solomon na magpakasaya ka kasama ang minamahal mong pamilya? O kaibigan. Bakit kaya asawa, no? Kasi ang alam niyo, asawa talaga, siya yung makasama mo palagi. At siya yung makasama mo hanggang sa dulo ng buhay mo. Ang mga anak mo, sooner or later, pwedeng mag-asawa na rin at hihiwalay na rin. Tama ba? Kaya, sinasabi ni Solomon, magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa. Kailan daw? Ngayon. Kaya maglaan tayo ng oras para po sa ating asawa. Sino ba dito ang naglalaan ng oras pa sa kanyang asawa? Okay? Kami, nahirapan kami kasi may dalawa kaming anak, na maliliit, parang hirap hirap umiska po, no? Pero kung malaki na anak, pwede na sumibat, no? Bahala na kayo dyan, dito na kami, di ba? Hindi na rin sasama sila, di ba? Pero pag may mga maliliit ka anak, alam niyo po, sa Amerika daw, mayroong pag-aaral, no? Yung average daw po ng mag-asawa naghihiwalay since 1990, yung ages 25 to 39, bumaba ng 21%. Pero yung ages, sa Amerika po ito yung ages 50, more than 50, tumaas daw. No? Tumaas. Ang reason is, yung, at the early of their lives, hindi nila masyadong nakasama yung kanilang asawa. At yung, kasi parang siguro, because of trabaho, business, o ibang ibang mga dahilan. Kaya, at the age of 50, para bang, ewan ko, baka, wala pa naman akong 50, no? Hindi ko alam, sino ba ang mga 50 dito? Para bang, siguro ba, baka at the age of your 50, parang, hindi ko lang alam, ano ko lang po ito, puro-puro ko lang sa isipan ko. Pwede nyo ko i-correct dito, no? Baka at the age of 50, parang isip mo, kaya ko na siguro mabuhay mag-isa. I don't know, no? Baka maybe ganun yung reason. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda daw gawin sa buhay natin ngayon, ay bukod sa i-enjoy natin yung mga nasa paligid natin, i-enjoy daw po natin yung ating minamahal na asawa. Okay? Kaya mag-invest tayo ng bagay, ng panahon, ng pera, para sa ating mga asawa. Okay? Agree ba kayo? And then sabi dyan, sa buhay mong walang kabuluhan ibinigay ng Diyos dito sa mundo sapagkat para sa iyo naman, para sa mga pagpapagal mo dito sa mundo. Amen? Sabi dyan, you should not ang sabi dyan is, sabi dito, huwag kang masyadong magpakabisi sa paghahanap buhay na nakalimutan mo ipamuhay ang buhay. Na? Huwag kang masyadong magpakabisi sa buhay na nakalimutan mong ipamuhay ang totoong buhay. Yung buhay na ganap, the quality of life. Meron kang, ito, paano bang ganito mga kapatid, no? Ang buhay na ganap is meron kang buhay na malapit na relasyon sa Diyos at meron kang buhay, quality life doon sa iyong pamilya, sa iyong mga anak at doon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ibig sabihin, balanse ang buhay. Balanse ang buhay. Okay? Ayan. Pangatlo po, lastly po, maging matatag sa lahat ng pangyayari sa buhay. No? Maging matatag sa lahat ng pangyayari sa buhay. Alam niyo po, life is unpredictable. Life is unpredictable. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin dumarating na hindi natin inaasahan. I don't know if you notice that, but for sometimes po, nakikita natin that life is unpredictable. Tingnan niyo po, sabi ni Solomon sa verse 11, mayroon pa akong nakita sa mundo. Sabi niya, hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lang lahat ng malakas
ay nananalo sa labanan. Ibig sabihin, para bang yun ang inaasahan mong result, pero hindi yun ang nangyari. Parang yun ang sinasabi ni Solomon. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi rin lahat ng marunong ay nagiging mayaman at hindi rin lahat ng may kakayanan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Ibig sabihin, parang sinasabi lang na ang buhay ng tao ay hindi mo hawak. Na kahit parang may gusto ka marating, minsan iba yung dumating. Parang ganun, no? Kaya life is very unpredictable. Sabi nga, hindi palaging nangyayari ang mga bagay ayon sa inaakala mong dapat mangyari. Minsan mabuti yon, minsan naman masama. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Dahil sa kawalang katiyakan ng buhay, maaring bigla kang masubok o mapunta sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan. Sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Minsan, titingnan mo ang buhay mo at maisip mo, hindi ko inakala na mapupunta ako dito at namamangha ka. Sa ibang pagkakataon naman, tinitignan mo ang buhay mo at maisip mo, hindi ko inakala na mapupunta ako dito at matutulog ang kalooban mo. Yung parang bigla na lang narating. Naalala ko yung kasabay ko sa ordination, yung kanikwento ni Pastor Gabuyong kahapon, na yung pinakamatanda na na-ordain. Ano po yun? Nung binibisita doon po ng missionary, di ba? Sabi ni Pastor Gabuyo, siya yung nagtatago. Tapos nahuli ng missionary na punta doon sa bahay. Tapos merong hawak na panindi. Tapos kakahigit lang, di ba? Nandun pa yung usok sa sa bibig niya. Tapos kinamo sa missionary, sabi niya, okay lang po, di ba po na lumalabas yung mga usok kasi may hawak siyang yung sigarilyo. Pero, pastor, di ba? Nakita ko nga yung post niya sabi niya, hindi ko naman iniisip to Hindi ko rin hiniling to. Pero, binigay sa akin ng Diyos na magpastor, na maglingkod. Di ba? Parang, for some time of his life, hindi niya naisip na mangyari sa kanya yan. Sometimes, mayroong biglang nangyari sa atin na maganda. Sometimes naman may biglang nangyari sa atin na hindi maganda. Life is unpredictable. Kaya nga, ang panghuli nating punto is, maging matatag ka sa lahat ng pangyayari sa buhay mo. Especially, para bang biglaan. No? Maging matatag ka. Kasi po, ang panghawakan natin, yung number 1, na lahat, ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Nasa kamay ng Diyos ang iyong buhay po. Sabi po ng awit 46, verse 1 to 3, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Lagi nandyan daw ang Diyos. If life is unfair and para bang nasa kabilang side ka ng life, mahirap, para bang, I don't know, dati hindi mo naman naranasan yun, pero ngayon para bang sunod-sunod na hindi maganda. Pero sabi ng Bible, si Lord daw ay kalakasan natin, kanlungan natin, at nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Wow! Kaya wag tayong matakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa kalagatan, humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Huwag daw tayong matakot. Kasi hawak tayo ng Panginoon. Magpakatatag tayo. Amen? Basahin natin ito mga kapatid. It is the grace of God that takes you to the heights, and the same grace of God that will visit you in the valleys. Ano yung sabihin? Yung biyaya ng Diyos sa bag ng Panginoon ang magdadala sa iyo sa katagumpayan. At parehong biyaya ng Diyos ang pupunta sa iyo, sasama sa iyo, kahit in the valley of the shadow of death. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng dilim, nasa kuweba ka ng problema, is the same grace that will visit you. It's the same grace that Jesus
have on the cross. Yan yung biyaya ng Panginoon na sumama sa ating Panginoong Kristo. Nung nasa kagipitan siya, nung nasa matindi siyang problema, the same grace of God, biyaya ng Panginoon na buumapa. Kaya mga kapatid, maging handa sa buhay, no? Maging matatag sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Balik tayo dito. No? Ngunit dumating ang ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Fulfilled life. Listen to this mga kapatid. You are so precious to God. Merong regalo si Lord na fulfilled life, ganap na buhay. And you are so precious. Hindi niya ito nilasada. Hindi niya ito pinadala. Yung buhay na ito. Siya mismo ang nagdala. Jesus mismo ang nagdala nito. Ulitin ko, no? You are so precious to God na binigay sa iyo ng Diyos itong buhay na walang hanggan, ganap na buhay. Hindi niya po ito pinadala. Hindi niya po ito nilasada, ni Shopee, no? Kundi si Lord mismo ang nagdala nito. Kaya sabi diyan, dumating ako. Dumating ako. Dumating ako. Kaya, mga kapatid, tingin po sa akin, mga kapatid, dumating na ba si Jesus sa buhay mo? Amen. Tinanggap mo na ba yung pagdating ni Jesus sa buhay mo? Amen. Salamat po sa Panginoon. And this morning po, alalahanin natin yung pagdating ng Panginoon. Because we have a Holy Communion. And pakinggan natin yung awit na to. Magmulay-mulay tayo habang pong inahanda po ng ating mga leaders ang mga elemento po. Awitin po natin itong buhay, yung awit po ng buhay na ito. Okay po, let us sing this song po. Tayo po ay magmuni-muni po sa harapan po ng Panginoon. At habang pong dinidistribute po yung itong elemento, pakinggan po natin yung awit at awitin po natin. Sige po, habang inahanda, ipanalangin po muna natin itong elemento. Sige po, let us pray po, let us pray. Yumuko tayo at let us put our attention po sa presence po ni Lord. Lord, salamat o Diyos sapagkat dumating kayo o Diyos. Kayo mismo ang pumunta para bigyan kami ng buhay naganap at kasaya-saya. Hindi lang kayo nagpadala ng angel, Lord. Hindi lang kayo nagpadala ng tao. Kundi kayo po mismo, Diyos. Dumating at nagkatawang tao para ibigay sa amin ang buhay na ganap. Lord, at hindi nyo lang ito basta-bastang binigay sa amin, kundi sinunod nyo po, binayaran niyo po ang requirements. Dahil kami ay nagkasala, Panginoon. Kami, Panginoon, ay tumalikod sa inyo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman, O Diyos, nung dumating kayo, inalay niyo po ang inyong buhay para sa amin. Para sa akin. Ako po'y makasalanan. Pero Lord, inugasan niyo po, pinagtawad niyo po, at pinagkalooban niyo po ng buhay na walang hanggan. Lord, kaya pagpalain niyo po ang mga elemento na ito. Maging mahalaga ito na simbolo ng iyong
kabutihan at biyaya, ang iyong dugo at ang iyong katawan na nagpapaalala sa amin na yung dakilang pag-ibig po para sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hindi po, let us distribute po yung Amen.